Hello, church. Magandang hapon. We will start again our weekly Bible study. And bago tayo mag-jump no, sa Bible, meron pa tayong isa na kailangan natin i-touch, which is what is atheism? Ano ba yung mga ano ba yung atheism? Ito yung mga group of people that doesn't believe in God. Okay? And we need to consider them as well. Bakit ba hindi sila naniniwala? Kasi baka tayo din ang dahilan, no, kung bakit hindi sila naniniwala sa Bible. Maybe isa, dahil sa buhay natin. Maybe pangalawa, dahil sa experience nila. And maybe pangatlo, dahil intellectually, pinag-aralan nila, hindi nila ma-prove ang existence ng God. So they don't believe in God anymore. Okay? So yan yung atheism. Tayo po, ang tawag sa atin, theism. Theist. We believe in God, a personal God. Okay? Yan yung theism. Meron din pong tinatawag na deism. Okay? May mga politicians sa US na deist sila. Pag sinabing deism, ito yung God created the universe and he went to vacation. He went to Boracay, ganon. So, ang illustration sa kanila is a watchmaker. Gumawa siya ng relo, tapos hinayaan niya ng tumakbo. Okay, so this is deist view. Ang theism naman, this is believing with a personal God. Okay? A God who is personal, who is concerned. Yan. Okay? So yan yung pinapaniwalaan natin. Meron mga atheist na naniniwala sa ganong klaseng God kagaya ng deist. They believe na merong something supernatural na nag-create, pero they don't believe that create that that supernatural is a God. Okay? So kaya medyo ah, nakakalito siya kaminsan. Okay, let me start with this quotation. Kasi very important to na quotation. And I will ask you, bigyan ko kayo ng 5 seconds, hulaan nyo kung sino may sabi. Okay? So, basahin ko. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, the soul of soulless condition. It is the opium of the people. Okay, bigyan ko kayo ng 5 seconds. Hulaan nyo sino may sabi nun. Nangula yung asawa ko, si Bonhoeffer daw. Hindi. Ano yon? Sinabi yon ng isang atheist. Linya yon ng isang atheist. Itong atheist na to, anak ng pastor. Yon, nalulaan na ng wife ko. So, si Karl Marx. Okay, yun yung pinaka-speech niya na nagpakilala din sa kanya, no? Na religion is the opium of the masses. Okay, so yun yung full quotation na yon. It's the sigh of the, ano sabi? Sigh of the oppressed creature. Okay? So, pagdating po sa isang debate, kunyari, isang debate ng mag-opposite view, ang sabi ni Sis Lewis, if you attack the view of the other, usually ang nangyayari sa debate, we attack the weakest, pinakamahinang argument ng isang atheist. Okay? And if ang atheist din, aatake din sa Bible, aatakihin niya ang pinaka-weakest argument. Yun yung inaatake. Pero sabi ni Sis Lewis, when you have a debate, you don't attack the weakest argument ng ng opposing view. You find the best argument and then yun yung i-attack mo. Ay, grabe, no? Hanapin daw yung pinakamalakas na argument and then yun yung aatakihin. Yun yung i-defend mo. So I repeat, ang sabi nga, let us feed the word, live the word, and defend the word. Okay? Importante, you defend the word. So this time, we will defend the word. Okay? So, sino ba yung atheism na to?
ano ba tong atheism na to? At ano ba yung pinakamalalim nila na argument? Bakit sila naging atheist? Ludwig Feuerbach. Si Feuerbach po. Si Feuerbach. Ito si Feuerbach, Ludwig, is a philosopher and kilala din siya sa isang critic niya sa Christianity. Yan. And ang sabi ni Feuerbach, ni Ludwig, siya yung actually yung parang masabi natin na pinaka-root, pinaka-ugat ng atheism. Okay? Yung sabi ni Karl Marx, in-apply niya lang yung view ni Feuerbach sa economics. Okay? So marami pa tayong makikita na tatlo yan na sunod-sunod. Pero yung pinaka-head nila is si Ludwig Feuerbach na sabi niya na religion is just a wishful thinking. Huh? It's just a wishful thinking. Sabi niya, it is just a projection of a strong desire, of a human desire. Okay? So, ibig sabihin, sabi niya, God does not exist. Wala pong God. Ayan po yung sabi ni Feuerbach. Bakit? Kasi, God, you cannot prove the equation of God. Hindi mo siya mahahanap. And sabi niya, na it's just a projection. If ikaw walang tatay, you will project God as Father. Tama, hindi? Oh, di ba? So, baka pag ako mag-defend sa atheism, maging atheist kayo, ha? So, maging atheist muna tayo ngayon. So, sabi niya, it's just a projection. It's a projection of a strong desire na lumalabas na siya sa isip na it's a wishful thinking. Na they call it a clutch. Para lang yan sa mga mahihinang tao ang religion. Na they can face reality without religion. Okay? So, they say yung morality, ay kaya lang naman mabait yung mga Christians kasi takot sa impyerno. So, hindi talaga gumawa ng mabuti kasi for the sake na mabuti yun. Okay? So, parang takot lang sa hell, kaya ayaw mapunish, kaya ano. Sabi ko nga sa preaching ko, di ba, nung last Sunday na, ngayong Sunday, makikita nyo yan sa YouTube yung preaching ko. Sabi ko nga na, ang hindi mature na tao, gagawa ng kabutihan for the sake of the reward. Ibig sabihin, may string attached, meron siyang makukuha doon. May kapalit. Yun. Ang mature na tao will do the right thing, the good thing, because it is the right thing, because it is the good thing, without expecting any reward. Okay? So, asan tayo sa dalawa? Ikaw ba, kada gawa mo, meron kang ini-expect na kapalit? Very honest yung wife ko. Sabi niya, minsan. Thank you for your honest voice. Okay, no? So, we appreciate those honesty. Okay, so, mapansin natin na marami silang basis talaga na bakit i-criticize yung Christianity. At if basahin mo yung history ng Christianity, marami talagang ginawang mali din ang church. Okay, so hindi natin yan masisi. Pero hindi porket mali yung ginawa ng mga followers, sisisihin mo na yung founder. Ano? Hindi naman yan ganyan ang minodel ni Jesus eh. Iba naman yung Christianity na nasa isip ni Jesus. At iba yung nangyari nung nandito na sa mundo yung Christianity. Ang Christianity po, maraming criticism. Pero yung pinaka-source talaga ng atheism is ito si Ludwig Feuerbach. At ang sabi ni Feuerbach, this is just a wishful thinking. It's just a projection. Kung ano yung wala sa'yo, ano yung human desire mo, yun yung pinoproject mo kay God. For example, God is a provider kasi walang-wala ka. Tama, hindi? Di ba? Sabi, Jehovah Jireh, God is our provider. Okay, so parang hinahanap mo sa isang being ang wala sa'yo. Parang you're aspiring of something perfect. Dahil hindi tayo perfect, we are looking for something na isang perfect. And we call this God. Okay? So yun yung projection natin palagi, pinoproject natin palagi. So ibig sabihin, hindi siya nag-i-exist. It's just all in the mind. It's just a projection. Okay?
Kaya kung merong makipag-debate sa akin na atheist at tatanungin ako regarding this projection, no? Ang tatanungin ko, sinong God yung tinutukoy mo? Kasi kung pagan God, possible, tama ka. Kasi ang pagan gods po is we can really say na projection siya. Bakit? Kasi you can twist that arm, the arm of gods na to do your bidding. You just feed them, you just give sacrifice, you just offer sacrifice, and then that gods will provide for you. Okay? Pero anong sabi ng God ng Bible, Han? Gusto niya ba ng sacrifice? Ang sabi ni ang sabi ni Prophet Samuel kay Prophet Samuel kay King Saul, obedience is better than sacrifice. Okay? So hindi ko kailangan yung sacrifice system na yan, hindi ko kailangan yung sacrifice na yan, mag-sacrifice ka sa akin, hindi. I want your obedience. Sa pagans kasi, you don't need to obey. You just need to offer sacrifices. You just feed the God and the God will take care of you. The God will bless you. Pero yung God po ng Bible is not like that. You cannot give offering and then you twist the arm of God to do your bidding para gawin yung gusto mo. You cannot manipulate God. Hindi mo siya kayang hindi mo siya kayang kontrolin. Okay? So yan po yung God na pinapaniwalaan ko na nag-i-exist sa Bible. Okay? So yan yung theism, yan yung God na nasa Bible. So ang God na nasa Bible is a personal God. Okay? A God who made a covenant. Pag sinabing covenant, it's used as a parang treatise ng hari at saka ng subject. So yung covenant na yon is between the king and their subject. So parang ganun yung covenant ni God sa atin. Siya yung hari natin, tayo yung nasa kingdom niya. And so kung ano yung mga rules and regulation sa kingdom niya, yun yung kailangan natin gawin. Parang ganun. Okay? So sige. Balikan natin si Feuerbach. Galing sa view na to, 18th century yan, no? Very crucial views yan. Yan siya, very time of enlightenment period yan. Yan yung time na sobrang sa 15th century onwards. Diyan malakas yung science. Okay, andyan si Blaise Pascal, andyan si Martin Luther. Grabe, no? Blaise Pascal, Martin Luther, andyan si Galileo Galilei. Oo. So, yung Big Bang Theory, andyan din, 18th century. So, andyan yung 500 years na full of ideas. So, parang nag-shift na galing sa philosophy, nag-shift sa theology, sa first 500 years another, religion, tapos nag-next shift na is enlightenment period. Ito na yung scientific. Ito na yung based on science. Ito na yung ang science. And ang science po pinanganak dahil sa Christianity. Alam mo ba yon? The modern science is born because of Christianity, Han. Grabe, no? Alam mo bakit? Kasi before Christianity, ang philosophy ng mga Greeks, sa labas ng earth, everything is circle. Kasi philosophy nga, parang circle is perfect. Circle. Ganyan. So, kasi circle means perfection. Okay, so ibig sabihin, sa labas po ng earth, everything is circle. Imaginein mo yun, no? So they let it be. Kasi philosophy yan. Pero ang tanong, ang branch ba ng philosophy ang dapat magturo niyan? Ha? Hindi yan trabaho ng pre-philosophy, no? Hindi. Trabaho ng science yan. Alam mo sino yung mga scientist na yon? Yun, si Galileo Galilei. Christian yan.
Sa panahon niya, ang church naniniwala ng geocentric worldview. Geocentric view. Ang geocentric is ang earth ang nasa center. Tapos the rest ng mga solar system natin nakaikot sa earth. Wow. Geocentric, no? So naniniwala tayo na tayo yung center ng universe. Medyo medyo filler, no? Wala namang sinasabi ang Bible about diyan. Pero bakit ganun yung belief nila? And nung sinabi yon ni Copernicus, yung pinakauna talaga na nagkaroon nung na-invento yung telescope, no? Sina Copernicus. Tapos ngayon si Galileo Galilei. Nung na-invento yan, nakita nila na hindi tayo nasa center. Yung sun. Kaya pinasa niya, sabi niya, it's heliocentric. The helio means sun is the center of the solar system, hindi yung earth. And sometimes, ganun tingin natin, no? Ikaw yung center ng universe. Ikaw yung center ng mundo ng mga tao na kapaligid sa'yo. Alam mo yun, sobrang iniisip mo yung iniisip ng iba. Sino ba dito yung ganyan? Na pagka nakalabas ka, pag tumingin sa'yo, ano kayo iniisip ng kapitbahay ko sa akin? Palagi nating iniisip kung ano iniisip ng iba. Pag pumasok tayo sa church, ano kayong iniisip nila pastor sa akin, yung mga member sa akin. Palagi tayong concern. When in fact, yung iniisip mo na ikaw iniisip niya, yung taong yun, iniisip niya rin kung ano iniisip mo sa kanya. So, ibig sabihin, walang nag-iisip talaga sa'yo. Feeling ka lang na ikaw yung napag-iinitan, pinipersonal ka, ikaw lang palagi nakikita. No, walang ganun. By nature talaga, no? Geocentric tayo. Feeling natin tayo yung center ng universe. When in fact, we're just a breadcrumb. Imaginein mo yung breadcrumb, Han? Yung tinapay yung solar system. Yung breadcrumb, yun lang yung earth. Ang layo lang, no? Parang maliit na bato lang. Okay? At sino ang nag-introduce niyan? Modern science? Mga Christians. Kasi ang Christianity po naniniwala na God created. So let's find out how He created them. Grabe, no? Tignan natin kung paano ginawa to ni God. And so doon nagumpisa ang science. Wow! They tried to figure out. Kasi before Christianity, walang nag-figure out kung paano ginawa ang mundo. Basta naniwala na sila sa philosophy na everything is circle. That's it. Outside our planet is perfect. Okay? So yun yung turo nila. Pero ngayon dahil sa Christianity, pinanganak ang modern science. Ito nga sabi ni Blaise Pascal, very malalim. Sabi niya, and let me rephrase it. Sabi niya, pag tinignan ko ang mga stars, sobrang nanliliit ako sa sarili ko. Tamahan? Pag kinumpare mo yung sarili mo sa mga stars, sobrang liit ng tingin niya sa sarili niya. Sobrang liit ng tingin natin sa sarili natin. Pero sabi niya, pero ako ay much better pa rin sa star. Bakit? Kasi, yung star, hindi niya alam na nag-i-exist ako. Pero ako, alam ko na nag-i-exist siya. Merong awareness. Merong higher level of intellect. Yung body of solar system, body of heavenly bodies, hindi nila alam na nag-i-exist sila. Pero ako, maliit man, nakalagay man sa maliit na planeta, but I know that they exist. Wow! And si Blaise Pascal din ang may sabihan na in every human heart, there is a God vacuum shape na nothing can fill it. Shape, Han, vacuum shape, ibig sabihin, empty siya na kailangan punuin. And sometimes pinupuno natin yan ng kung ano-ano, fame, money, power, influence. Pinupuno natin ng kung ano-ano, relationship, love. Pero still, that vacuum is empty. Tama? Kasi that vacuum is a God-shaped vacuum that only God can fill. Kaya sabi ni Saint Augustine, my soul is restless until I find my rest in you, O Lord. Ayan. So yan yung famous quotation ni
Yung kaluluwa natin, magiging restless yan hanggat hindi natin mahanap si God. Makakapakuha lang yan ng kapahingahan pag nahanap natin si God. Okay? So, yan yung Christianity. Ngayon, dahil sa gantong period, naglabasan yung Enlightenment period, criticize nila ang church dahil sa mga view ng church, criticize din nila yung philosophy. So, sinabi nila science lang ang tama. Science lang daw yung tama. Okay? So, mahirap yun if you claim na you are the only branch na tama. Kasi sabi ko nga sa last Bible study natin, ang branches natin is philosophy, history, theology, and scientific. This is four disciplines, no, na we need to consider. Na iba-ibang branches to. For example, philosophy, yung phenomenological language. Sabihin natin, every 5 a.m., the sun rises. And every 5 p.m., the sun sets. It's just a phenomenological language, phenomenon na lingwahe. Kasi alam naman natin na umaakyat ba't bumababa yung araw? Hindi, di ba? Pero bakit ginagamit natin yun na word? Scientific ba yon na umaakyat bumababa yung yung araw? Di ba hindi? Because it's a phenomenological language. Ibig sabihin, meron tayong mga ginagamit na hindi palaging science yung gagamitin mo na measurement. Na you use science to critique the Bible. Hindi ganun. To defeat bad science, use good science. To defeat bad philosophy, use good philosophy. To defeat bad theology, use good theology. Okay, so paulit-ulit natin yan dito hanggang sa makatch natin. Kasi we are so being arrogant, no? Na we criticize everything, every discipline, na we think our discipline is the only right thing. Hindi yun ganyan. So balikan natin si Feuerbach. So ngayon si Feuerbach, it's just a projection, pero nakita natin, yung unang example pa lang natin, hindi ma-project, no? Kasi you cannot twist the hand. Ang projection is, gawin ko to sa iyo, Lord, kasi ito yung gagawin mo sa akin. At hindi lang kapalit, kundi makokontrol mo siya. And sometimes pa naman, ganun yung tingin natin kay God. Tayo mga Christians, para na lang talaga siyang projection. In fact, mas mababa na yung tingin natin kay God, hindi ganun kalalim. Kasi ang tingin natin kay God, ganun lang din. Na we can twist God's hand to do our bidding. Okay? Kaya nakaka-invite tayo ng mga atheists eh. Kasi we just project and project who God is. Okay? When in fact, He is more than that. Okay? So, ngayon si Feuerbach, yung isa niya na philosophy niya, in-apply ni Karl Marx sa economics. Okay, anong ginawa niya? Sa panahon ni Karl Marx po, 18th century, no, sa panahon ni Karl Marx, malakas-lakas na yung nito, capitalism. Okay, so ang politics, ang capitalism na yung so naging capitalist movement na yung mundo, yung economic system. Galing po siya sa feudalism. Okay, ang feudalism na na economic system, ang feudalism is, yung feudalism? Ito yung land ownership. Mayaman ka pag may lupa. Yan. So, feudal. So, sa king, yung mga may lupa, yun yung mga baron. Yun yung mga high-ranking na people, yung maraming lupa. Okay? So, feudalism yun. Ngayon, pinanganak ang capitalism dahil sa Christian worldview ulit. hindi sa Christian worldview, no? Ang Christianity, matagal na, pero I mean sa Protestant worldview. Okay, yung Protestant worldview talaga, yung mga Puritans. Alam mo yung mga Puritans, Han? Yun yung mga disciple ni John Calvin na sila yung napunta sa US, yung kasama na nagpunta sa US. Okay, sige, balikan muna natin to. So, ang capitalism, ang theology kasi ng Roman Catholic, huwag ka magpautang. Kasi hindi maganda yung magpautang tapos may interest, tama?
Oo, kasi masama yun. O, parang SDA, SDA, ganun ba? SDA. So, hindi maganda yung ganun. Oo. Bibigyan na lang. Pero alam mo, mga Jew, diyan sila yumaman. Magpapautang. Galing ng Jew. Magaling yung business ng mga Jew, no? Kasi ang mga Christians hindi nagpapautang, edi yung Jew nagpautang, edi sila yung pinupuntahan. Pati Christians ata lumapit sa kanila, no? Pero ganito nangyari sa capitalism na pinanganak kay Calvin na world na view, no? Nasabi niya, sayang naman yung pera mo kung natutulog lang. You are not being a good steward. Tama, hindi? Tama, di ba? Bakit mo papatulugin yung pera mo? Sabi niya, ipahiram mo yan para maging capital ng negosyante. Tapos siya, ibabalik niya sa'yo yung interest, babayaran ka niya. Tama, parable of talent. Bakit mo nilibing at hindi mo pinahiram na lang para numubo pa ka ng interest? O, tama. No? So, biblical kay Calvin. No? Okay. So, ganun yung sabi ni John Calvin na ipabaraw mo, bilagyan mo lang ng maayos na interest. Kaya ang capitalism doon, capital. Okay? May capital ka na sa negosyo mo. Kasi yung mga mayayaman, may pera na hindi ginagamit, ipapahiram sa'yo yun. Kaya ibig sabihin, pwede ka nang yumaman kahit wala kang lupa. Tama, hindi? Alam mo dito sa Pilipinas, no? Yung diyan sa mga nagde-deliver ng gulay sa Baguio, papunta ng Divisoria, anong tawag diyan? Tracking. Alam mo, walang mga kapital diyan. Meron umpisa talaga, malaking kapital, no? Pero pwede ka mag-umpisa diyan ng walang kapital, tama? Pagka meron kang relationship, pagka nakabuild ka na ng relationship, kung kilala mo lahat doon, so, sasabihin mo lang sa kanya, kukunin ko yung gulay mo, ako na magbiyahe, dadalhin ko dun sa Divisoria, ibibenta ko, tapos kung ano yung presyong gusto mo, yun yung ibibenta ko. Tapos ikaw, papatungan mo na lang, dating sa Divisoria, tumubo ka lang kahit piso kada kilo, no? Tapos ilang kilo yung daladala mo doon. Truck-truck yun. Tuni-tuniladang gulay yun. 'Di ba? So, ibabalik mo na, kinagabihan, ubos na lahat ng paninda mo, kinaumagahan kasi madaling araw ka pala bumiyahe. So, pag kinaumagahan, nagbayad na sila lahat sa'yo, ubos na rin paninda sa Divisoria. So, ikaw, babalik ka na ulit, tapos ibabalik mo na yung pera niya, tapos ikaw, nakuha mo na yung share mo. Tapos, babayaran mo na rin yung inupa mo na truck. O, di ba? So, lahat, ano, nagdiskarte lang. Tama? So, ang point ko is, galing sa feudalism na ang mayaman lang na may lupa, ngayon naging capitalism. Na ang mayaman is yung maraming utang. Tama, hindi? Oo, yan. So, usually ang mga mayaman, alam nila yung prinsipyo sa utang. You borrow para mag-increase pa ng pera yun. Para kumuha pa, magtawag pa ng ibang pera yung hiniram mo. Okay, so pero i-invest mo sa business, hindi yung utang na pangbayad din ng no, pangbayad ng mga bayarin, hindi ganoon. Utang na para sa negosyo. Yan yung capitalism. And ito yung nakita ni Karl Marx sa panahon niya. Sobrang lakas ng capitalism. And ito ang nangyari. Simula nung may capitalism, kung sa feudalism na, no, ang mga mahirap, yung mga konti lang, yung mayaman, yung mga farmer lang, mayroon pa mga middle. Pagka-capitalism nahan, alam mo nung nangyari, sobrang lumalawak yung gap ng mayaman at mahirap. So sabi ni Karl Marx, walang equality. So gusto ni Karl Marx magkaroon ng equality. Walang mayaman, walang mahirap. Communism. Ayun, yun. So, Communist Party. Ayun, yun. So, kasi sabi niya, alam mo, anak ng pastor to, pero anak ng pastor siya at the same time, half Jew. Imaginein mo no, half Jew. Kalahating Hudyo po si Karl Marx. And actually, yung worldview niya in saving the world, para siyang si Moses. Gusto niyang iligtas ang mundo sa economic downfall na gawa ng capitalism. Ano sabi mo? Kasalanan niya, nagpautang sila. Kasi ito yung naabutan niya sa simbahan. Ito, bumabalik pa rin sa pastor, no? Kasi sa panahon na yun, naririnig niya yung mga pastor mag-preach. Yung mga pastor na nakakinabang sa capitalism, ito ang preaching nila. Pakinggan mo yung preaching nila, Han. Kayo mga mahirap, hayaan nyo lang na mahirap kayo. Kasi sa langit,
Pagdating nyo doon, mayaman kayo. Walang solusyon. Hinihili-hili lang. Okay lang yan, pikit mata lang. Kaya nung dumating ang Christianity sa US, nung dumating ang Christianity sa US, sa United States of America, yung mga Native Americans, no? Native Indians tawag doon, no? Hindi naman sila mga Indians, napagkamalan lang sila na Indian kasi gusto ng discoverer ng Amerika na mahanap yung mga Indians kasi spices nga, sobrang mabilis sa panahon na yun. Pero napunta sila sa Amerika, napagkamalan nila na Indian, ayun. Kasi nalaman na during that time, bilog ang mundo. Kagaya lang din yan kay anuhan, sino yung pumunta sa Pilipinas? Si Magellan? Anong tawag sa atin? Mga Indio, no? Indio. Oh. Kasi akala nila nasa India na rin sila. Makaraming tao sa panahon na hinahanap mga Indians, no? Kaya tawag sa atin Indio. Kasi hanap palagi nila is spices. And during that time, yung paminta, ang tawag dyan, black gold. Grabe, no? Ganyan ka-valuable. Ang spices, ang paminta, black gold ang tawag. Okay, sige, balik tayo. So, si Karl Marx, yun yung naririnig niya. Walang solusyon para sa mahirap. Walang tumutulong para sa mahirap. At doon sa US din, nung dumating na doon yung mga kapitalista, no, yung mga Puritans, ang sabi ng mga Native Americans, no, sabi nila, when they came here, they have the Bible and we have the land. Now, we have the Bible, they have the land. They have the Bible, we have the Bible, and they have the land. Yan yung mga famous na quotations, no? At ito pa yung may mga katotohanan. At sabi pa, and they taught us how to pray. And they, malamang, palaging ganyan ang gamit. Religion ang gamit sa pananakop. Kaya nga maraming galit sa Christianity. Okay, balik muna tayo. Sabi niya, they taught us how to pray. While we were praying and our eyes are closed, they stole our land. Grabe, no? Tinuruan mag-pray at habang nakapikit yung mata namin, kinuha yung lupa namin. Grabe, no? Yan yung bad effects na bad effects, sabihin na natin ng Christianity, no? Hindi ni Jesus, pero ng Christians. Kaya sabi ni Mahatma Gandhi, I like your Jesus, but I don't like the Christian. Gusto ko si Jesus, no? Simple living, humility. Pero, hindi ko gusto yung mga Christians na yan. Sabi ni Mahatma Gandhi, muntik na maging Christian si Gandhi. Kung naging Christian yun, baka sobrang dami naging Christian. Kasi sobrang influential na tao yun eh. Tama? So, pagdating sa India, kinolonize din sila ng mga England, no? Ng mga Europeans. Hanggang ngayon nga. Alam mo, di ba, sabi natin, madaming scammer sa Indians, no? Call center talaga. Sa Africa, marami din. Alam mo, nung isa na in-interview, sabi niya, bakit ka na-i-scam? Sabi niya, gumaganti lang kami sa kanila kasi dati inapi nila kami. Grabe, no? Ganti lang pala yung pang-i-scam nila sa mga puti. Kasi ganito pang ginagawa dati. Merong laborer, tapos merong Bible study yung mga laborer. Alam mo anong ituturo ng nagba-Bible study na missionary? Hindi. Tuturuan niya yung mga laborer na hindi magwelga, hindi magkudita sa boss. Bible study para maging submissive, Christ-likeness daw. So, ibig sabihin, ginagamit yung Bible study para maging mabait ang mga empleyado. Pero yung boss is very oppressive. Kumbaga, walang SS, walang PhilHealth, wala lahat. Pero ganun yung ginagawa, pinapa-Bible study. Alam mo, merong famous na missionary na nung pinadala siya doon, ay, nilayuan siya ng mga Indians. Na-realize niya na, ay, pinadala ka lang dito pag-preach sa amin para kami hindi magwelga sa inyo. Para maging submissive kami sa inyo. At para magturo ka na maging ganito kami.
para hindi mag-alsabalutan or magwelga. Alam mo anong ginawa ng missionary na yun na puti? Sobrang minahal ng mga Indians yun. I forgot his name, no? Pero siguro ma-search natin sa Google. Pero alam mo anong nangyari sa kanya? Hindi siya tumanggap ng salary. And he tried really na hindi lang ganun, no, yung message niya, hindi lang para sa mga hindi lang para sa mga worker, kundi para sa mga boss din. Na you don't use me as a pastor, no? I-invite mo ako mag-Bible study sa company mo para maging mabait yung mga mga employees mo. Pero, ikaw, ino-oppress mo yung mga employee mo. Okay lang yun. Okay, sorry Bixby. Kinausap ako ni Bixby. So, ang sinasabi ko, hindi mo gagamitin ng pastor para maging submissive yung mga employees mo, papa-Bible studyhan mo. Pero ikaw, ino-oppress mo yung mga employees mo. Tama, hindi. Wala namang ganyan na ginagawa yung yung binabanggit mo na kampanihan. So, good thing naman ganun, no? Pero ang point ko lang is, we don't use the word of God para mang-oppress ng tao. Pwede pala gamitin to pang-oppressan. Okay, sige. Sana hindi ka marinig, no? Okay. So, tuloy tayo. So, ang point ko is, yun yung worldview, yun yung nakikita ni Karl Marx. So, kahit sino namang tao, maghahanap ka talaga ng alternative sa economic system na yun, na capitalism. Tama, hindi? Tama, kasi gusto mo solusyonan yun. Parang si Moses, nung ino-oppress yung sila sa Egypt, gusto niya i-save to mga taong to. So ngayon, ganun din yung pakiramdam ni Karl Marx. Pero ang sad thing, no? Si Karl Marx, hindi naman siya mahirap. Hindi niya alam yung tinuturo niya. Hindi niya naranasan yun, Han. Hindi yun realistic yung sinasabi niya. Okay? Hindi realistic yung sinasabi niya. Hindi niya na-experience. And sabi ni Simon Weil, meron akong book dito ni Simon Weil, yan, nandyan, kulay violet. Ang sabi niya ni Simon Weil, yan, sabi niya, na siya yung nasubukan niya maging communist, no? Sabi niya, yung idea ni Karl Marx doesn't hold water. Kasi siya mismo, hindi naman siya mahirap. Pero ako, nasubukan ko. Ang nakita ko, hindi yung mga niya. Kumbaga, ngayon, pinatuloy na lang yung yung communism na yun. Pero, hindi talaga nag-ano yun. In fact, meron akong kilala na communist, no? Na napunta siya sa China. Pag-stay niya sa China, na-realize niya, yun na yung pinaka-model ng communist, di ba? Kasi yun yung panahon panahon ni Marcos. Oo, so nag-alisan lahat ng mga communist party people. Pagpunta nila sa China, alam mo, pagkatapos doon, naging Christian siya. Kasi na-realize niya, even doon sa China, merong mahirap, meron pa ring mayaman. Wala pa ring equality. Malakas yung control. Pero meron pa ring mayaman, may mahirap, no? So, ibig sabihin, hindi pa rin talaga siya, hindi pa rin siya yung real talaga na sinasabi nila na pantay-pantay. Walang ganun. Imposible yon. Depende talaga yan. So, hindi talaga yan basta-basta na sabihin mo lang ng ganun. So, balikan natin si Karl Marx. Kaya sabi niya, religion is the opium of the masses. When I say opium, it's a comfort. Kasi ang opium po is a painkiller sa panahon nila. Wala pa silang maraming painkiller. Oo, so parang drugs, no? Pero hindi illegal sa kanila yon. Parang painkiller, pag nasasaktan ka, take ka ng opium, then mawalan na yung sakit. So kumbaga parang pantawid gutom mo yung opium na yon. 'Di ba maraming addict na mga mahihirap? Kasi pangtawid gutom nila sa reality, no? Han? Rugby. So, it's like the opium of the masses. Parang ganun din daw yung religion, makalimutan mo yung salimuot na buhay, masalimuot na buhay. Grabe, no? So, yun yung ginawa ni Karl Marx. In-apply niya sa economics yung view ni Feuerbach. Ngayon, isang Jew na naman pag-usapan natin, half Jew, at this time, si Sigmund Freud. Ayan, half Jew siya, pero in-apply naman niya sa psychology. Okay? So sabi niya, religion is a projection of a human desire. At sabi niya, religion is a giant teddy bear. Comforter. Ayan. So, kaya naman kayo nag-ano sa religion kasi hanap kayo ng comfort eh. So, religion doesn't exist. God doesn't exist. Sabi niya.
God is just a giant teddy bear. Kung kay Karl Marx, God is a giant opium, dito naman kay Sigmund, God is a giant teddy bear. Comfort pa rin. Okay, so in-apply naman niya doon sa psychology. Ang pangatlong Hudyo, no? Puro mga Hudyo to, ha? Ito naman sa evolution, si Charles Darwin. Ayan. So itong tatlong to, no? So palagi pa yung mga na So sila naging atheist sila. Siguro sa dami na pinagdaanan ng mga Hudyo, no? Ng mga Jew. Kaya na na rin sila kay God na para nagtampo na rin, no? Imaginein mo kahit sa anti-Semitics, no, yung sa kay Hitler, Jew pa rin yung target. Schindler's List, pinanood ko yung Netflix, sobrang kawawa yung mga Jew. The most Kaya parang ganito na lang siguro yung ganti ng mga Jew. Gagawa sila ng mga antithesis na God. Antithesis kay God na God doesn't exist. Parang salimuot na masyado. And sometimes ganun, no? Na pagka sobrang bitter ka na kay God, you will choose not to believe in Him anymore. Okay? So, ito yung pinaka ng atheism. Na God is just a projection. God doesn't exist. It's just a human desire. Ito yung pinakamalalim nila na argument. Okay? And ang another is yung God na kinikwento ni Friedrich Nietzsche. Yan. So Friedrich Nietzsche. Si Nietzsche. Okay, si Friedrich. Yung God naman na kinikwento ni sa Das Spek Zarathustra. Hindi siya naniniwala kay God, ha, kasi atheist din si Nietzsche. Pero alam mo yung God sa Das Spek Zarathustra, yung idea ng God is very real. Siya yung nag-coin po ng word na God is dead. Di ba? Merong movie na God is not dead, may part 1, may part 2. Siya yung pinakauna ng coin ng word na God is dead at yung word na Superman. Siya yung nag-coin niya na wordan. Si Nietzsche. Ito din sabi ni Nietzsche, philosopher pa rin to. Ito sabi niya sa book na Das Spek Zarathustra, pumunta siya sa, merong isang holy man, pumunta sa bundok, tapos sinanap niya si God doon, tapos pinatay niya. Tapos bumaba siya. Tapos tinanong siya, where is God? Sabi ng tao, sabi niya, God is dead. I killed God. Pinatay ko si God. Tinanong siya, bakit mo pinatay? Kasi sabi niya, who can tolerate such kind of God na who can sees us from even darkness? Darkness is as bright as noon to Him. Sino mag-tolerate sa God na nakikita ka 24/7 parang may CCTV nakabantay sa'yo? Alam mo yun, mabubuhay ka sa guilty feeling. Tamahan, hindi. Di ba parang alam mo si Martin Luther, nabubuhay siya sa guilty feeling, han. Alam mo kaya naging founder siya ng Reformation kasi naintindihan niya yung Book of Romans na no condemnation in Christ Jesus. Alam mo kung ang kumpisalan, han, di ba nagkukumpisal, may oras? Sa kanyahan, maya-maya siya nangungumpisal. Grabe yung si Martin Luther, Augustinian monk yan. Augustinian priest. Malalim yan sa theology ni Agustin. Sa theology ng grace. Pero grabe yung niya, pinagpoproblema niya. Grabe yung guilt niya at nakipag-away siya kay Satan. Grabe yung guilt feeling niya. At yung mentor niya, tinuturuan lang siya na hindi ganyan yan. Okay? So, yun. So, yung Psalm 90, itong Psalm 90, basahin nga natin itong Psalm 90. Alam mo itong Psalm 90, Han? Familiar ka dito? Anong sabi dito sa Psalm 90? Psalm 139. Psalm 139, sorry. Psalm 139, tignan natin, ha? Alam niyo anong tawag dito na Psalm? Sa theology, ang tawag dito na theology is God is omnipresent. God is everywhere. Tama? Yun yung theological word na ginagamit dito, the omnipresence of God, na He exists. He is everywhere. Okay? Pero alam mo ba na itong Psalm 139 is a psalm of escape? Yung psalmist gusto niya mag-escape kay God, gusto niya magtago kay God.
Okay, grabe 'no? Kasi ano, alam mo 'yun, pagka may kasalanan ka, gusto mo magtago kasi guilty ka. 'Di ba, a guilty runs even when no one is chasing? 'Di ba? 'Pag guilty ka, iniisip mo alam ng lahat yung ginawa mong kalokohan. The guilty runs even when no one is chasing. Basahin ko. O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou dost up. Thou dost understand my thoughts from afar. Thou dost scrutinize my path and my lying down, and art intimately acquainted with all my ways. Even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, thou dost know it all. Thou hast enclosed me behind and before, and laid thy hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is too high. I cannot attain it. Hindi ko maano yan. Hindi ko maarok. Sabi niyo, where can I go from thy spirit? Saan ako makakatakbo sa spirito mo? Where can I flee from your presence? Gusto kong lumayo sa presensya mo. Saan ako makakatago? Or where can I flee from thy presence? If I ascend to the heaven, thou art there, andun ka. If I make my beds in the Sheol, behold, thou art there. Kahit nandun pa ako sa ilalim ng lupa, andun ka pa rin. Saan ako magtatago? If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there thy hand will lead me, and thy right hand will lay hold of me. If I say, surely darkness will overwhelm me. Surely, madilim ngayon, di ako nakikita ni God, patay yung ilaw. Pero anong sabi ng psalmist? And the light around me will be night. Even the darkness is not dark to thee. Kahit yung gabi sa'yo, hindi madilim. Naka-night vision si God, Han. Grabe. And the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to thee. Grabe. Makita mo yung psalmist? Gusto niya mag-escape kay God. Gusto niya magtago kay God. This is a psalm. This is poetry. And ganito yung pag-interpret ng poetry. Hindi siya i-interpret mo as theology na the omnipresence of God. Iba yun. Hindi siya tatalon kaagad tayo sa theological implication niya. You interpret Psalms, as poetry. Hindi yung gagawan mo kaagad ng theological ano. Kung papakinggan mo lang yung psalmist, sabi niya, gusto kong umalis, gusto kong magtago. Para siyang yung character ng Thus Spake Zarathustra. Nakita mo na, Han, yung picture? Na gusto kong layuan tong klaseng God na to na hindi ako makita. Pero dahil hindi ko na siya matolerate, pinatay ko siya. Okay? Yun yung ano ni Thus Spake Zarathustra. Zoroastrianism. Okay? Si Mazda God. God ng Zoroasters. Okay. So, ang point dito is, yung God na view doon sa kay Nietzsche, alam mo, yun yung God na nasa Bible. Yung God na sinasabi ni Karl Marx at ni Sigmund Freud at saka ni Feuerbach, hindi yun yung God sa Bible. Hindi yun yung God yung pinoproject. Because the God in the Bible cannot be projected and cannot be twisted. You cannot control, you cannot command, you cannot demand sa God na to. And yung projection po is something na you can mold, you can control. Okay? And sometimes we become selective sa God na gusto natin. Ay, God is gracious. Di ba pag makasalanan tayo, ang pipiliin natin na God, hindi yung God is just. Ang gusto natin, God is gracious. Ganun, tama? Hindi. Kasi mapagpatawad. Ay, papatawarin ako ni Lord sa lahat ng kasalanan ko. Ganun. Hindi ganun yung God sa Bible. Okay? So, hindi din yun yung God na pinipicture out ni Nietzsche. Kaya kahit mga theologians, alam mo anong sabi ng mga theologians regarding kay God? Sabi ni C.S. Lewis, there is only one problem with theology. God. Si God daw mismo yung problema. Sabi ni Martin Luther, I hate God. Reformer yan. Theological natin yan, mga tatay natin yan of faith. Pero grabe yung nila sa theology.
Kung may problem daw ang theology, si God. Yun yung yun yung sabi ng mga theologians, no. So, to say na God is just a projection is not biblical, and that is not the God of the Bible. So, kung mayroong mga atheists na nakikipag-debate, no, tatanungin mo natin sila, sino yung God na tinutukoy mo? Kasi hindi naman yan yung God ng Bible. Ang God ng Bible hindi kaya i-project. God is a consuming fire. Ipo-project mo ba yung consuming fire na God? Nakakatakot. Ipo-project mo ba tong gantong God na nakikita ka? Hindi ka makapagtago? Gusto mo nga layuan tong gantong klaseng God? Di ba kahit nga sa asawa, gusto mo may break, no? Gusto mo hindi niya alam lahat. Gusto mo meron kang me time. Tama? Ikaw, Han, may gusto ka bang ganun? Wala. Wala na. Parehas tayo. Sa ngayon, no, kasi happily married po kami, 2 years pa lang. Siya happy, ako married. Okay. So, ang point is, yung the strongest argument ng mga atheists na God doesn't exist is just a wishful thinking, is just a projection. Hindi po yun totoo. In fact, yung Dark Night of the Soul ni John of the Cross, God is like an ocean. And you need to trust God na makasok ka dun sa ocean na yun. Si John of the Cross, si Juan de la Cruz sa Tagalog, patron saint ng QC before. Okay, siya yung patron saint. Okay, so we need to trust God. He cannot be projected. Okay, so yun yung kailangan malinaw sa atin. Tayo mga Christians, we are not projecting God. He is the God and we follow Him. We seek His way. Okay? And yung sinasabi natin, no, na si God full of contradiction. Kasi sabi niya sa 10 Commandments, thou shall not kill. Tama? Pero bakit ang daming pinapatay sa Old Testament? Tama, hindi. Narinig ko yan argument ng isang atheist na inargue niya yan. Thou shall not kill daw. Pero bakit ang daming pinapatay sa Old Testament at inutusan daw sila ni God? Oo. So, merong basis yun. Pero actually, mababaw yun na argument. You see, once you criticize the Bible, make sure you know the historical, you know the context, you know to whom it was written, who wrote it, and para saan yun. Okay? Kasi pag once nag-criticize lang tayo na hindi natin alam pinagsasabi natin, magkakaproblema tayo dyan. Okay? Magkakaproblema tayo. Let me read that verse. Wait lang, nag-loading lang yung phone ko. So, ito. Alam mo ba saan mahanap na Bible verse yun? Di ba maraming pinapatay nga raw ng Christians, na mga tao, pero ang sabi ng Bible, thou shall not kill. Bakit nga daw ganon? Okay. Tignan mo sa Genesis 15:13-16. Basahin ko sa Genesis, ha. Ito yung sa Canaan, yung sinabi na pinatay bata, matanda, pati mga hayop. Pero bakit may thou shall not kill, no? Pero mayroong patayan nangyari, si God pa mismo nagutos. Parang exact violation sa salita niya, no? Contradiction. Alam nyo ba na ang kwentong to is, in fact, very gracious? Genesis 15:13-16. 15:13. And God said to Abram, know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where there will be enslaved and oppressed for 400 years. But I will also judge the nation whom they will serve, and afterwards they will possess. They will come out with many possessions. Verse 15. And as for you, you shall go, also be buried to a good old age. Good old age. Okay, so sige. And you shall be buried to good old age. Then in the 4th generation, they shall return here. For the iniquity of the Amorite is not yet complete. Okay, ang sabi, the 4th generation, they shall return here.
For the iniquity of the Amorite is not yet complete. Fourth generation, 400 years. Alam mo yung patience ni God sa mga Canaanites bago niya pinanis yun? It took 400 years bago niya pinarusahan. Okay? Ibig sabihin, God has been gracious. Gracious sa mga Canaanites na to, na hindi niya muna pinarusahan. He waited for 400 years na mag-repent. Pero hindi sila nag-repent. Imagine mo, for lifetime yun. For generation yun. Inantay ni God mag-repent pero hindi. Kaya, pinadala niya na mga Jew, ang mga Hebrew to be an agent of justice. At sila na yung nag-punish doon. Okay? So, yung 10 Commandments pong yan is another misconception natin. Alam mo ba na ang 10 Commandments na yan, Han, is a constitution nila? It's first of all, the rule of the land. Alam mo ba yon? Batas yun sa bansa nila. Yung 10 Commandments. Political law siya, literal. Hindi lang siya moral law, kundi political law. Because the Israelites is being established as a nation. And pagka in-establish mo ang isang bansa, kailangan ng law niyan. Tama, hindi? Meron siyang sacrificial law, meron siyang, constitution nila. Batas nila to. And sometimes, lahat tayo, no, ina-apply natin yung 10 Commandments na yun sa atin. Hindi naman tayo mga Jew. Batas naman nila yon. Okay, constitution nila yon. Okay? Alam mo, ang ganda ng batas ng mga Jewhan. Hindi siya kapitalista, pero hindi din siya komunista. Alam nyo ba na merong batas ang si God na ginawa na ang tawag is Jubilee? Year of Jubilee. 49 years. Every 7 years, magpapahinga ang lupa. Pero at the end of 49 years, kung ikaw may utang sa akin, at the end of 49 years, wala nang utang. Quits na lahat. Di ba yung building natin at the end of 50 years, binabalik na, no? O, tinitibag na or something ganun. Pero, sa Year of Jubilee, law po ito nagawa ni God para makip yung balance ng rich and poor. Kasi kung ang lupa mo, no, irresponsible ka na tao, napautang mo sa Judah, tribe of Judah. So, ang may-ari na ng isang lupa ng Benjamite, isang may-ari na Judah na, tribe of Judah na yung may-ari. Naging alipin ka na niya kasi pangbayad utang, pati yung anak mo naging alipin na rin kasi bayad utang. Pero pagka year 49, lahat ng utang quits na. Lahat ng utang bayad na. At ibabalik sa'yo yung lupa mo. Hindi, lupa naman usually yung mga doon eh. So ang point ko is, yun yung law nila. Meron pa silang safe refuge na tinatawag na pag nakapatay ka ng aksidente, tatakbo ka sa lugar na yon, bawal ka patayin. Oh, may protection yon. Pero, dapat hindi talaga totoo na pinatay mo. Dapat aksidente lang. Kasi kung tatakbo ka lang doon, pero pinatay mo naman talaga sadya, ay iano ka ng mga tao, papalabasin ka rin. At doon na. Yung palagi natin kinukot na eye for an eye, tooth for a tooth. Pag tinanggal yung mata mo, tanggalin mo rin yung mata. Pag kinagat ka, kagatin mo rin. Eye for an eye, tooth for a tooth, hand for a hand. Alam mo, political law yan. It's just for the judge to give that command. Ang judge lang po ang pwede magbigay niyan ng mata-mata, ngipin sa ngipin. Bakit judge ka ba? Bakit nasa korte ka na ba? Dahil hindi ka pa nasa korte, ang sabi ni Lord sa'yo, love your enemy. Mahalin mo yung nanakit sa'yo. Kung uhaw siya, painumin mo. Kung gutom siya, pakainin mo. Okay? So, ganun yung mga misconception natin sa 10 Commandments. Okay? At saka yung na it's a constitution siya. Okay? And yun yung mga criticize, ginagamit ng mga atheists, no? Na criticize yung Bible natin. So, before you dare criticizing our Bible, atheists, make sure you know what you are talking about. Kasi kami po na mga nag-aaral ng theology, we try to study philosophy for you. And now you, an atheist, you criticize our Bible without studying the Hebrew, the Greek, the original context, the original word. That's something, ang tawag dyan, uncritical
rejection. You reject our Bible uncritically. When you know po na yung Bible natin han, ang pinaka-reliable book na nasulat. Alam mo ba yon? Na yung New Testament, sobrang daming sources niyan. Alam mo ba yon? You see, wait lang, hanapin ko ha. So, ang New Testament po, meron niyang 5,795 copies nung sinulat yan. Ang daming kopya niyan. Ganyan po ka-legit ang New Testament, yung pagkabuhay ni Jesus. Sobrang ang hirap i-disprove nun. Mas mahirap po na hindi paniwalaan yun kaysa sa paniwalaan yun. Kasi yung balita ng mga Romans, na kung nakanakawin nila yon, ninakaw yon, bakit nandun pa yung damit? Di ba pag nagnakaw ka ng katawan, kailangan kasama yung damit, nagmamadali ka sa pagnakaw? Sobrang hirap nun. Okay, so, at ang mga New Testament writing, 40 years after na wala si Jesus, sinulat na yan. 5,795 copies. Sobrang dami at malapit pa sa time ng ni Jesus. Mas malapit sa time ng story, mas accurate, tama, hindi? And ang New Testament po na isulat, malapit na malapit sa time ni Jesus. And alam nyo ba na yung Iliad, yung copy, yung Greek writings, yung tetralogy ni Plato, ang gap niya, galing sa panahon ni Plato at saka pagkasulat, sobrang tagal. 1,300 years yung gap. Ang New Testament 40 years lang. Ang Greek na philosophy ni tetralogist ni Plato, 1,300 years yung gap. Yung copies ng Iliad, 1,757 copies lang. Okay? Pero yung New Testament, ay grabe. Sobrang dami. Yung tetralogist, 210 copies. So kaya kung i-question natin yung New Testament, i-question natin yung mga claims ni Jesus, historically speaking, maraming nag-speak kay Jesus. Hindi siya hallucination. Okay? Sobrang imposible na hallucination siya. In fact, a Roman historian, si Senator Tacitus, wrote 116 AD about the crucifixion by Pontius Pilate and early Christian in Rome, apart from the New Testament. Hindi po mga Christians ha, mga Romans, senators pa to, nagsulat din sila about crucifixion. Ibig sabihin, historically, nag-i-exist to ng mga punishment. Hindi to gawa-gawa. Okay? Na-mention pa si Pilate, Pontius Pilato, si Poncio Pilato, no? Hindi po to pinggan ha. Tao po to siya. Okay. So, again, ang babalikan natin palagi yung discipline. Historical, philosophical, theological, and scientific. Hindi dapat to siya magbangga-bangga. Kaya sa atheism na ginagamit palagi, mini-measure gamit ang science, ang ang God. You cannot measure God through science. Find God through theology. Okay? The way you cannot criticize philosophy using science. And philosophy criticizing science. Okay, so hopefully, naintindihan natin to and we can already jump sa Bible. Okay, God bless. The Lord bless us all. Let us pray. Father, I thank you for this opportunity that you have allowed us to study your word, your theology. And thank you for these teachers in the past, Lord, that we are just standing in their shoulder, Lord. That's why we can see this far, Lord. We are only standing in the shoulder of the giants, Lord God. I pray, Lord, that you will create in us a hunger to know you more in philosophy, to find you in science, to find you in theology, to find you, Lord God, as who you are, Lord. May you reveal yourself to us in a personal way. For those who are watching this, and if they are atheists, I pray, Lord, that
You will meet them in their discipline, Lord. You will meet them in how they study philosophy, how they study science, Lord. You will meet them there, Lord God, and where they are at right now, Lord. I don't know the background why they have chosen it, but I know, Lord, that you are in control and nothing happens by accident, Lord. So we bless you, Lord. We thank you for all our audience today. The Lord, may you bless them, Lord God. We bless you, Lord. We worship you. All glory, honor, and praise to you alone. In Jesus' name, amen. Amen.